Ano kung sabihin ko sa'yo na wala sa laki o liit ng kita ang pag-iipon? Maraming mga artista dati na malaki ang kita pero walang ipon. At marami din naman ang hindi kalakihan ng kita pero nakakaipon. Nandito ang 7 ways para mas dumami ang ipon mo. Number 1, mag-set ng malinaw na ipon goal. Mag-set ng malinaw na goal kung magkano ang nais mong maipon at kailan mo ito gustong makamit. Ang pagkakaroon ng clear na goal sa pag-iipon ay magbibigay sa iyo ng direksyon at motivation para mag-ipon. Halimbawa, isulat mo sa papel kung sinong dapat mag-ipon. Kayo bang mag-asawa o isa lang sa inyo? Tuwing kailan kayo mag-iipon? Kada kinsenas katapusan ba o isang beses lang kada buwan? Saan nyo ilalagay ang ipon nyo? Ilalagay nyo ba to sa bangko o sa alkansya muna? Magkano ang iipunin nyo kada buwan at hanggang kailan kayo mag-iipon? Magkano dapat ang ipon nyo pagtapos ng isang taon? Saan nyo ilalaan ang ipon nyo? Para ba to sa investment like MP2, stocks, etc.? Or may pinaglalaanan ba kayo na bibilhin kagaya sa pang-down sa bahay or kotse, tuition ng mga bata, etc.? Sa unang step pa lang na ito, dapat malinaw na sa inyo ang mga bagay na yan para mabigyan kayo ng direksyon kung saan ba talaga papunta ang ipon nyo at magkaroon kayo ng disiplina at motivation para ma-achieve nyo ang ipon goals nyo. Kung malinaw na sa iyo ang ipon goals mo, type saver in the comment section. Number 2, automatic ipon setup. Itakda ang isang bahagi ng iyong kita na otomatikong maikakaltas sa iyong account sa bawat sweldo o sa bawat buwan. Ito ay magbibigay sa iyo ng diskarte na pay yourself first at magtuturo sa iyo na mabuhay sa natitirang pera. Gawin ito kagaya kung paano kayo maglaan ng pambayad nyo sa mga non-negotiables or necessity sa buhay kagaya ng kuryente, tubig, renta, etc. Di ba ang mga yan ay automatic nyong pinaglalaanan ng pera dahil hindi pwedeng wala kayong ilaw, tubig o bahay? Dapat ganun din natin tinatrato ang pag-iipon. Hindi maaari na hindi tayo maglaan ng pera para sa ipon dahil yan ay para sa sarili nating benefit. Kaya gawin mong automatic ang pagkaltas ng ipon sa kinikita mo para siguradong hindi mo ito magalaw. Kung nakaset up na to sa bangko mo, type automatic in the comment section. Number 3, think twice or even more. Maging mapanuri sa iyong mga gastusin at iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi naman kinakailangan. Magtanong sa iyong sarili kung tunay na kailangan mo ba ang isang bagay bago ka bumili. Sa dami ng influencer ngayon, napakadali ng mabudol para isipin natin na kailangan natin ang ini-endorse nila. Tandaan, ang mga influencer na hinihikaya tayong bilhin ang mga products na ini-endorse nila ay lalong magpapahirap sa atin kung hindi naman talaga natin kailangan ang mga products na binibenta nila. Kaya bago ka mag-add to cart, isipin mo munang maigi kung kailangan mo ba talaga ang mga products na yan o naiimpluwensyahan ka lang ng mga nakikita mo sa social media. For sure, marami sa atin ang wala namang planong bumili ng ibang mga nabili natin pero nung nakita natin sa mga social media like TikTok, IG, Facebook, etc. Napabili tayo kahit hindi naman natin kailangan. Isipin mo kung ngayong buwan nangyari sa iyo to at napagastos ka ng 1,000. Sana naging ipon na lang ang 1,000 na yan kaysa napunta sa bagay na di mo naman kailangan at aksaya lang sa pera. Kaya think twice or mas marami pang beses bago mo gastusin ang pinaghirapan mong kita. Number 4, say no to big banks and yes to high interest savings account. Maghanap ng mga bangko o mga fintech na nagbibigay ng mas malalaking interest para sa ipon mo. Sa dami ng fintech ngayon, kagaya ng CBank, CIMB, ING, GoTime, etc. na malalaki ang interest rate, bakit mo ilalagay sa mga big banks na wala pang 1% ang interest per annum? Kung meron kang 100,000 pesos sa isang taon na may 4% interest per annum, sa fintech, meron ka na agad 4,000 pesos.
versus kung ilalagay mo sa big banks na wala pang 1,000 pesos ang kikitain ng pera mo. Meron pang ibang banks na mas malaki ang interest kaysa sa 4%. At ang iba, may daily interest pa. 'Di ba? Parang free money na ang mga ito at kailangan mo lang i-take advantage. With higher interest rates sa ipon mo sa mga fintech, mas lalaki pa ang ipon mo. Type sa comment section kung sang high yield savings account ka may ipon. Number 5, hindi kailangan laging brand new. Na-try mo na bang bumili ng second hand? Napakalaking tipid ang makukuha mo kung ikaw ay tumatangkilik sa mga second hand na may mga quality din naman. At ang natipid mo dito ay maaari mong maging ipon dahil hindi mo kailangan gumastos ng malaki. Bigyan kita ng example. Kami noon ay nangangailangan ng pull-out bed. Ito ay nung 2020. Nagtingin kami sa iba't ibang furniture store at walang pasok sa budget namin dahil ang mahal na ng mga kama at mga kutsyon. Naghanap ako sa marketplace ng pull-out bed at nakakita ako ng maganda at bago-bago pa na premium Uratex ang kutsyon, makapal at ito lang ay sa halagang 5,000 pesos. Nung dumating sa bahay ay tuwang-tuwa ako dahil walang damage ang kama at bago pa ang mga kutsyon. Dahil kinailangan lang palitan ng may-ari dahil gusto nila queen bed at hindi double bed. Ang laki ng natipid namin dahil ang nakikita namin sa mga furniture store ay around 20,000 pesos. Kami din po ay bumibili sa ukay-ukay dahil maganda na, branded pa at napakamura. Kaya huwag mahihiyang bumili ng second hand, lalo na kung makakatulong to sa pag-iipon mo. Kung sa palagay mo makakatulong to sa pag-iipon mo, type pre-love in the comment section. Number 6. Use cashback and promotion. I-take advantage ang mga discount, promotion at mga offer upang makatipid ka sa mga regular na gastusin mo tulad ng kainan, grocery, mga damit, etc. Subukan ng mga discount apps o loyalty programs upang makakuha ka ng mga exclusive na promo at mga discount. Kung ikaw ay may credit card, i-take advantage mo ang mga cashback at promo ng credit card company mo. Sa mga online store, siguraduhin na i-take advantage mo ang mga voucher, coins redeem, free shipping at kung ano-ano pa. Pwede mo din i-take advantage ang mga live selling ng mga online store kasi tuwing live selling nila ay for sure bagsak presyo ang mga produkto nila. Meron po akong video tungkol sa mga tindahan na may live selling at laging nagpo-promo. I will link it down below po para mapanood nyo. Ang isa pang maganda sa video na yon, yung mga produkto doon, pwede nyong inegosyo dahil mura nyo lang mabibili. Discarding buy low, sell high po ito. Kaya siguraduhin mo na bumili ng mga nakapromo para mas makatipid ka at makaipon. Kung ganito ang diskarte mo para mas makaipon ka, type promo in the comment section. Number 7. Assess mo ang financial situation mo. Huwag kalimutan na i-assess mo ang current mong financial situation. Tanungin mo ang sarili mo at maging honest ka kung meron ka ba talagang kakayanan mag-ipon ngayon considering yung current income mo. Kung ang sagot mo ay oo at nakakaipon ka, good job sa'yo. Pero kung ang sagot mo ay oo, may kakayanan ako, pero wala akong ipon, ibig sabihin may spending issue ka. Maraming pera mo ang maaaring nasasayang na dapat sana ay napupunta sa ipon. Pero kung ang sagot mo sa tanong ay wala akong kakayanan mag-ipon dahil sobrang liit lang ng sweldo ko, ay dapat maging agresibo ka para gumawa ng paraan para mas tumaas ang sweldo mo. Kasi kahit gawin mo lahat ng pagtitipid pero di talaga kaya ng sweldo mo, that means meron kang income problem. Type in the comment section po kung kaya ng kita mo mag-ipon. Type, kaya ko. Sa mga ways na na-mention natin kanina para dumami ang iyong ipon, tandaan na bawat ways na yan ay mahalaga. Ang pagpapalago ng ating ipon ay hindi lamang tungkol sa kita, kundi pati na rin sa tamang paggamit at pag-manage ng pera. That's it for today mga kabos, mga kamama.
I hope day by day, natutulungan ko kayo to be more intentional with your money para in the future, together, we can all build generations